Tayo ngayon ay nasa ating ikalawang linggo sa pag-aaral ng ICT. Naaalala niyo pa ba ang ating huling aralin? Tama mga anak, tayo ay nag-aral ng mga iba't ibang panuntunan sa ligtas na paggamit ng computer, internet at email. Ngayong linggo naman na ito ay tatalakayin natin ang mga panganib dulot ng malware at computer virus. Ngunit bago yan, subukin muna natin ang inyong kaalaman sa ating aralin. Ihanda ang sagutang papel at ito ang panuto. Lagyan ng T kung tama ang pahayag at M kung mali. Handa na ba kayo? Unang katanungan. Ang virus ay kusang dumarami at nagpapalipat-lipat sa mga document or files sa loob ng computer. Ikalawa, biglang bumabagal na lamang ang computer ni Angel matapos niyang manood sa di-ligtas na site sa internet. Ang pagbagal ng computer ay palatandaan na may virus ito. Ikatlo, ang adware ay isang malware na nangongolekta ng impormasyon mula sa mga tao nang hindi nila nalalaman. Ikaapat, malware ang tawag sa isang uri ng software na idinisenyo upang manira ng sistema ng computer. Ikalima, ang Trojan horse ay isang mapanirang programa na nagkukunwaring isang kapaki-pakinabang na aplikasyon. Ika-anim, nakatutulong ng malaki ang paglalagay ng antivirus software sa ating computer upang maiwasan ang mga pagkalat ng malware at virus. Ikapito, ang biglaang pagre-restart ng computer ay hindi isang implikasyon na may virus na ito. Maaaring magre-restart kapag di madalas gamitin. Pangwalo, biglang bumabagal ang takbo ng ating computer kapag madami ang gumagamit dito. Pangsyam, ang paglabas ng error message sa binubuksang website ay indikasyon ng pagkakaroon ng virus sa computer. At ang huli, paggamit ng ibang account upang makaiwas sa virus o malware. Handa na ba kayong sumagot? Simulan na! Atin lang sagutin. Ito ang mga tamang sagot. Magaling mga bata! Kung ikaw ay nakakuha ng 6 hanggang 10 tamang sagot, ibig sabihin may kaunti ka ng kaalaman sa ating aralin ngayon. Ngunit kung ikaw naman ay nakakuha ng 0 hanggang 5 tamang sagot, ibig sabihin, kailangan mong makinig at unawain ng ating paksang aralin. Ano ang nakikita niyo sa larawan? Tumpak, ito ay mga virus sa computer. Katulad sa coronavirus na madaling kumalat sa panahon ng pandemya, nagkakasakit din ang computer tulad ng tao. Paano nagkakasakit ang tao nang dahil sa virus, gayon din ang computer. Tinatawag itong computer virus at malware. Malaki ang pakinabang sa atin ng paggamit ng internet.
Sa pag-aaral, nagagamit natin ito sa pagsasaliksik ng mga impormasyon sa paksang aralin. Nakakapagpalitan tayo ng mga mensahe at nakakakuha ng mga larawan, awitin, video at iba pang mga bagay na nagagamit sa pag-aaral. Subalit, may panganib na kaakibat ang patuloy na paggamit ng internet. Isa na rito ang pagkalat ng malware at computer virus. Mahalagang malaman kung ano ang mga ito, paano kumakalat, at paano ito maiiwasan. Ano naman ang computer virus? Ang computer virus ay isang uri ng programa na ginawa upang makapanira ng mga lehitimong aplikasyon o iba pang programa ng computer. Ito ay kusang umuulit at nagpaparami ng sarili. Karaniwan, ito'y pumapasok sa mga computer nang walang pahintulot mula sa gumagamit o user. Mahalaga ang kaalaman at kasanayan tungkol sa malware at virus sa computer. Ang paglalagay ng antivirus software at regular na pag-i-scan ng mga dokumento at pagbubukas lamang ng websites na kapaki-pakinabang ay malaking tulong upang maiwasan ang pagkalat ng malware at virus sa ating computer. Paano ba malalaman na ang isang computer ay may virus? Alamin natin ang ilang mga indikasyon na nagpapahiwatig na ang ating computer ay may virus. Ito ang ilang paraan sa pagtukoy kung may virus ang isang computer. Una, bigla ang pagbagal ng takbo ng computer. Pangalawa, pagbabago ng layo ng computer tulad ng desktop display, wallpaper at cursor. Pangatlo, bigla ang pagre-restart ng computer. Pang-apat, hindi paggana ng antivirus ng computer. Panglima, bigla ang pagbagal ng takbo ng computer. At ang panghuli, paglabas ng error message sa binuksang website. Mayroon tayong mga paraan upang maiwasan ng pagkakaroon ng computer virus or malware. Una, pag-scan ng regular sa iyong computer. Ikalawa, paglalagay ng antivirus na mapagkakatiwalaan. Ikatlo, iwasan ang panonood ng di kanais-nais o malalaswang palabas sa internet. Ikaapat, huwag magrehistro sa mga kahina-hinalang website. Kalima, iwasan ang pagbubukas ng mga attachment files galing sa isang email o mensahe na hindi mo alam ang pinanggalingan o hindi kilala ang sender. Ika-anim, pag-iwas sa pagda-download ng mga illegal na kopya ng kanta, pelikula at iba pang mula sa internet. Ika-pito, pagpapanatiling updated ng computer at software. Ika-walo, ugaliin i-scan ang flash drive na isinasaksak sa iyong computer. Ika-siyam, maging maingat sa pagbabahagi ng files o pag-a-upload sa mga di ligtas na site. At ika-sampu, huwag magbubukas ng mga pop-up window na humihiling na mag-download ng software. Ano nga ba ang mga computer malware? Ito ang mga uri ng malware at mga panganib na dulot nito. Una, ang virus. Ito ay nakapipinsala ng computer at maaaring magbura ng files at iba pa. Mayroon din tayong worm. Ito ay nagpapadala ng mga kopya ng sarili nito sa ibang mga computer sa pamamagitan ng isang network. Susunod ang spyware. Ito ay malware na nangungulekta ng impormasyon mula sa mga tao nang hindi nila alam. Mayroon din tayong adware. Ito ay software na otomatikong nagpe-play, nagpapakita at nagda-download ng mga anunsyo o advertisement sa computer. Susunod naman ay ang keyloggers. Ito ay malware na nagtatala ng lahat
ng mga pinindot sa keyboard keystrokes at ipapadala ang mga ito sa mga umaatake upang magnakaw ng mga password at personal na data ng mga biktima. Susunod ang dialers. Ito ay software na may kakayahang tumawag sa telepono gamit ang computer kung ang dial-up modem ang gamit ng internet connection. At ang huli ay ang Trojan, isang mapanirang programa na nagkukunwaring isang kapaki-pakinabang na aplikasyon, ngunit pinipinsala ang iyong mahahalagang impormasyon pagkatapos mo ito mai-install. Upang subukin ang iyong kaisipan, gawin natin ang suriin. Ito ang panuto. Unan ang bawat kahon ng mga dahilan ng pagkakaroon ng virus at malware sa ating computer. Gawin ito sa iyong notebook at sagutang papel. Bilang dagdag aralin upang mas malinang ang iyong kaalaman, gawin natin ang pagyamanin. Lagyan ng puso ang patlang kung tama ang sinasaad sa pahayag at X naman kung hindi. Una, malimit mag-update ng computer software at antivirus si Maria. Ikalawa, si Jose ay gumagamit ng ibang account at nakikipagpalitan ng password sa kanyang mga kaibigan upang makaiwas sa malware. Ikatlo, magdadalawang isip muna bago mag-click ng mga link sa internet at iwasang magda-download sa mga di kilalang site. Ikaapat, ugaliin ang paggamit ng antivirus software. At ang ikalima, magiging maingat sa pagbabahagi ng files. Para naman sa ating ikatlong araw na gawain, isulat sa graphic organizer sa ibaba ang ilan sa paraan sa pagtukoy kung may virus ang isang computer. Maaari mong balikan ang ating talakayan upang iyong maging gabay sa pagsagot. Para sa ikaapat na araw nating gawain, hanapin tungkol sa karaniwang malware na nagdudulot ng panganib sa atin. Isulat sa iyong kwaderno ang iyong sagot. Una, malware na nangungulekta ng impormasyon mula sa mga tao nang hindi nila alam. Ikalawa, isang mapanirang programa na nagkukunwaring isang kapaki-pakinabang na aplikasyon, ngunit pinipinsala ang iyong mahalagang impormasyon pagkatapos mo itong mai-install. Ikatlo, malware na nagtatala ng lahat ng mga pinindot sa keyboard keystrokes at ipinapadala ang mga ito sa umaatake upang magnakaw ng mga password at personal na data ng mga biktima. Ikaapat, software na otomatikong nagpe-play, nagpapakita o nagda-download ng mga anunsyo o advertisement sa computer. Ikalima, nakapipinsala ng computer at maaaring magbubura ng files at iba pa. At sa huling araw nating gawain, sagutin natin ang tiyahin. Ito ang panuto. Alin sa mga sumusunod ang mga kasanayang dapat taglayin upang makaiwas sa computer virus at malware? Maglagay ng check sa hanay ng nakangiti kung tama ang pahayag at X naman sa hanay ng nakasimangot kung hindi. Una, nakapag-i-scan ng files. Ikalawa, naiisa-isa ang mga paraan ng pagkalat ng virus. Ikatlo, maaring makakuha ng mga virus sa paggamit ng internet na nakapipinsala ng mga files at memory ng computer. Kaapat, naiisa-isa ang mga paraan kung paano makaiiwas ng virus at malware. At ikalima, nakagagamit at nakapag-a-update ng antivirus software. Para sa tiyahin B, piliin ang pinakamabuting sagot ayon sa mga dapat isaalang-alang sa paggamit ng computer. Una,
Pagpasok mo sa computer laboratory, nakita mong nagda-download ang kamag-aral mo sa di kilalang site. Ano ang dapat mong gawin? A. Kumain at umupo lamang sa tabi niya habang pinapanood siya. B. Tahimik na buksan ang computer at maglaro ng games. C. Sabihin sa kanya na maaari siyang makakuha ng virus at ipatigil ang ginagawa. O D. Mag-search din agad sa internet. Ikalawa, may nagpadala kay Justin ng hindi ka nais-nais o di angkop na online message. Ano ang dapat mong gawin? A. Maging masaya at buksan agad ang mensahe. B. Huwag tutugon sa mensahe at hindi din bubuksan upang di makakuha ng virus or malware. C. Ipagkalat sa mga kaibigan ang tungkol sa mensahe. O D. Tumugon agad at hilingin sa nagpadala na huwag ka na niyang padalhan ng hindi angkop na mensahe. Ikatlo, sa paggamit ng computer, alin dito ang dapat gawin upang makaiwas sa virus? A. Maaari mo lamang gamitin ang internet at pumunta sa maayos na site upang hindi makakuha ng malware o virus. B. I-check ang email anumang oras na naisin. C. Maaari kong mag-download ng ilegal na kanta ng palihim at pasikreto na lamang. Or D. Maaari ka makipag-chat at makipagkaibigan sa mga di mo kilala. Ikaapat, si Tylo at Turbo ay mahilig gumamit ng computer sa bahay. May nagpa-pop up sa Windows ng kanilang computer mula sa di kilalang site at sinasabing sila ay nanalo ng malaking halaga. Ano ang dapat gawin ni Tylo at Turbo? A. Ibigay ang hinihingi impormasyon upang makuha ang premyo. B. Hindi bubuksan ng pop-up na mensahe. C. Hindi niya ibibigay at iiwasang mag-post ng mga personal na impormasyon sa anumang online site dahil hindi batid kung ano ang motibo ng kausap at kung sino ang nakikipag-ugnayan. O D. Wala sa nabanggit. At ang ikalima, nakakita ka ng mahalagang panoorin o larawan sa internet, illegal ang site na panggagalingan nito. Ano ay iyong gagawin? A. I-off agad ang computer at sabihin sa iyong mga kakilala. B. Ipakalat ang nasabing panoorin o impormasyon sa iyong mga kaibigan. C. Hindi ida-download kahit na maganda ang panoorin o larawan sa internet. Or D. I-share sa messenger at ipakalat. Tulungan na din natin si Sari na hanapin ang karaniwang virus at malware na nakasisira sa ating computer. At para sa iyong karagdagang gawain, gumawa ng isang concept map sa iyong kwaderno o notebook. Isulat mga panganib na dulot ng malware at computer virus. Paalala, maging tapat sa pagsagot ng mga gawain. Ang mga susi sa pagwawasto ay mga gabay lamang. Laging tatandaan, ang batang matapat, kinaglulugtan ng lahat. Hanggang sa muli!